Ang ikalawang selyo. Inalis ng kordero ang pangalawang selyo. Narinig ko ang sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika at humayo ka." Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Sabi diyan, inalis ng kordero ang pangalawang selyo, meaning may kapahintulutan ng ating Panginoong Hesus ang paghahasik ng lagim ng pulang kabayo na ito. Meaning, ang ating Panginoong Hesus ang nagpahintulot na umatake ang mga komunistang bansang ito. Ito ay base sa sinasabi ng verse na yan. At sabi diyan, binigyan siya ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan upang magpatayan ang mga tao. Ang tanong, anong klaseng digmaan ba ang pasisimulan ng mga komunistang bansang ito? Ang sabi sa verse na yan, binigyan siya ng isang malaking tabak. Kung titignan natin to sa English King James Version, ang sabi diyan, "And there was given unto him a great sword." Ang salitang great diyan, kung titignan mo sa original na Greek translation, ito ay mega, means exceedingly or huge. So ibig sabihin, ang klase ng digmaan na mangyayari sa first 3.5 years ng tribulation ay isang malawakang digmaan o world war. Ang world war na ito ay isang mega world war, hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng buong mundo. Ayon sa Britannica.com, narito ang listahan ng mga digmaan sa loob ng 21st century. Sa mga digmaang ito na nasa listahan, ang World War I at ang World War II lamang ang kinikilalang mega war sa kasaysayan. Dahil malaking tabak o mega sword ang hawak ng kabayong pula, ito ay isang world war or great war. Kaya hindi po ordinaryong digmaan ito, mga kapatid. Kung ang huling World War ay World War II, malamang ito na yung World War III sa panahon natin ngayon. At involved dito ang mga communist countries. Meaning, ang nakasakay sa kabayong pula ay komunistang bansa. Mangyayari ito pagkatapos maging matagumpay ang Antikristo ng mga ilang buwan mula nang makipag-peace treaty siya sa bansang Israel. Ang Antikristo ay nag-promote ng peace sa buong mundo, pero kasabay nito ay pag-alis ng ikalawang selyo, ito ay pagsiklab ng pandaigdigang digmaan. Pagkatapos ng kapayapaan ay digmaan. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo na sa mga huling araw, ito yung verse. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ayon sa context ng 1 Thessalonians chapter 5, may magsasabi na tiwasay at panatag na ang lahat. Then, kaguluhan ang kasunod nito. At sinabi din diyan na ito daw ay katulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ito ay kapareho ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24 na birth pains. Meaning, ang World War III na ito ay magsisimula sa panahon ng birth pains, sa panahon ng first 3.5 years. Kaya harmonize ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayo mababahala. Talagang dapat mangyari iyon, bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Marami nagtuturo ng end times na ang digmaang tinutukoy doon ni Jesus ay yung mga digmaang nangyayari sa panahon natin ngayon at nakaraan. Hindi nila alam ang konteksto ng Mateo 24. Ito ay pangyayari sa loob ng 7 years of tribulation ayon sa pag-aaral natin sa part 1. Kaya ang digmaang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay yung digmaan sa first 3.5 years sa birth pains. Dahil sa mga sumusunod na verse, binabanggit na ng ating Panginoong Hesus yung paglapastangan ng Antikristo sa templo. Kaya asahan nyo ang nuclear war ay sasabog sa first 3.5 years. Sa panahon ngayon, ang Russia, China, North Korea ay laging nagpo-provoke ng nuclear war sa panahon natin ngayon. Kung mapapansin ninyo sa mga international news, ang mga komunistang bansa na ito ay laging hinahamon ang mga Western democratic countries na gaya ng US, NATO at Japan sa pamamagitan ng mga pahaging ng mga missile testing. Kaya sobrang lapit na po natin sa 7 years of tribulation. Ang nuclear war ay nabanggit din po sa 7 trompeta.
na tatalakayin natin sa part 9. Ang tanong, kung ito ay komunistang bansa, may nabanggit ba ang Biblia na partikular na komunistang bansa ang siya magpapasimula ng World War III? Ang detalye ng World War III ay ating tatalakayin sa part 10. Ang mahalaga po ngayon, alam na natin sa first 3.5 years sasabog ang World War III.